Hallelujah, Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon at ako po ay galak na kayo po'y nakikitang lahat na napakasaya. Amen. Sapagat ang biyaya po ng Diyos, ito po ay simbahan na kung saan ay punong-puno ng kagalakan. Amen. At ako po rin ay ligayang-ligay dahil nakita ko po yung pong aking pong anak na panganay na siya po nag-drum. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Talagang tapat po ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So talaga po sa ating pong buhay, tayo po ay lagi pong punong-puno ng labanan. Amen. Pero ang lagi po nating iisipin, sa bawat labanan may katagumpayan. Amen. Bawat pagsubok na ating pong nararanasan, may ginagawa ang ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat totoo po, gamit po ng Panginoon ang bawat mga suliraning ating pinagdadaanan. Kaya makikita po natin dito na kung saan yung pong ating pong ilang linggo na talakayan na ating pong ginagawa o kung saan ating pong isineselebrate kada po linggo, makikita po natin puro po labanan, pero makikita po natin nagtatagumpay. Amen. Kasi tapat po ang Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, sasamahan kita. Lakasan mo na ang loob mo. Ano man ang mangyari, naandyan ang ating Panginoon. Amen. Dahil ito po yung pong naranasan po ng ating pong mga ninuno. Dahil glory to God, magbuhat po sa pangako po, dito po sa ating pong amang si Abraham. Talagang pinatunayan po ng ating pong Panginoon yung pangako sa kanya, dumaan man ang 1,000 taon. Ito po'y pinanatili sapagkat ang nangako ay tapat at buhay na ating pong Diyos. Amen. Kaya makikita po natin dito. Pero ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon. Talagang ang katagumpayan, ang susi po ay nasa pagsunod. Kaya kung ating pong titingnan na talagang sa ating pong buhay, tayo pong lahat at tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Napakaganda po yung kauna-unahan na kung saan ay ibinigay ng ating pong Panginoon kay Joshua. Na ito po yung pong dapat po nating lakaran. Dahil kung ating pong titingnan, ang pinagdaanan po ng ating pong mga ninuno, ito po'y napakatindi. 400 years na alipin, pero kung ating pong makikita, glory to God, naranasan nila ang katagumpayan. Naranasan nila yung kung saan ikatatagan at pagsama ng ating pong Panginoon. Kaya sa ating pong topic ngayon, glory to God, yung pong ating pong unang-una po na kung saan ay first week po ng July, ang ating pong naging topic, focus on God's instruction. Ang pangalawa po ay be strong and courageous. At ang pangatlo po sa pamamagitan po ni Sister Jen, feel strong and courageous. Amen. So makikita po natin dito yung tatlong linggong iyon, abay puro po ito labanan. Pero kung makikita po natin, nakita po natin yung kapangyarihan ng pagsama ng ating pong Panginoon. Amen? So ngayon linggo po naman, ang akin po naman dadalahin na mensahe ngayon, victory through faith. Amen. Katagumpayan, yung totoong pananampalataya. Sapagkat kung ating pong titingnan, sa buhay po ng ating pong kapatid na si Joshua, talagang binigyan po siya ng Panginoon ng kakaibang pananampalataya. Dahil kung ating pong titingnan, yung pong sinabi sa kanya ng ating Panginoon na Joshua, patay na ang iyong amo, na walang iba kundi si Moses, ikaw ang gagamitin para ikaw ang magdala sa lupang pangako na ipinangako sa iyong mga ninuno. So makikita po natin dito na talagang kung hindi po si Joshua nanampalataya sa ipinangako ng ating pong Panginoon, hindi po nila mapapasok ang kung saan ito pong, hindi po nila mapatitigil ang tubig dito po sa kung saan sa River Jordan. So sa paano pong paraan, ipinakita po rito, true obedient. Sumunod si Joshua sapagkat ang sabi dito ng Panginoon, glory to God, be strong and courageous. So sa ating pong buhay, lagi pong kasama ang pagiging malakas at pagiging matapang.
Pero siya po ay meron pong ipinaunawa po ang ating pong Panginoon, kinakailangan po natin ang salita ng Diyos. Kaya po ang tagubilin ay huwag natin kaliligtaan na basahin, dili-diliin ang aklat ng kautusan upang masunod po natin ang lahat ng isinusulat doon. So ibig sabihin makikita po natin, kaya nga po ito pong ating pong naging topic ngayon, victory through faith. So ibig sabihin, lagi na andun ang pagsunod. Kaya kung ating pong titinya, ito pong aking pong kinuha sa aklat po ng Joshua 5 verse 15, makikita po natin dito dahil naranasan na kung saan ang ating pong mga ninuno na napatuyo po nila ang Ilog Jordan. So ibig sabihin may access na sila dahil ang iko-conquer nila susunod ay ang Wall of Jericho. So ngayon dito po makikita po natin kung ito po yung ating pong tutuloy-tuloy ng pagbasa, magbuhat po chapter 1 hanggang chapter 5. Dahil nakadesenyo ang ating pong Panginoon na kung saan pababaksakin ang Wall of Jericho. Pero dito po sa aklat po ng Joshua 5, 1 to 15, kung ating pong titingnan, meron pong 4 na ipinakita po rito ang ating Panginoon para mapabaksak ang Wall of Jericho. Pero bago ko simulan po ito pong topic na ito, dahil may mga bagay na ipinakita rito ang ating pong Panginoon. Na kung ating pong titingnan, bakit kinakailangan pa yung circumcision? Bakit kinakailangan pang ipaliwanag yung Passover? Bakit kinakailangan ipaliwanag pa yung Manasseh? So ibig sabihin ito po ay the man with a drawn sword. Ibig sabihin ito po ipinakita na ang mga Israelita inihanda. Inihanda ng ating pong Panginoon dahil napaka-imposible para mapabaksak ang Wall of Jericho. Pero ang tanong ay, bakit kaya ito pinagmimitian ng mga Israelita? Bakit kaya ganun kasidhi ang kanilang pagnanasa na mapasok ang Wall of Jericho? Dahil kung ating pong titingnan, ayon po sa akin pong sinaliksik, glory to God, na ano po ba raw ang ibig sabihin po ng Jericho? Kasi dito po papasok po yung pong ating pong pinaka-topic, pero meron po lamang akong kinuha sa chapter 5 para maliwanagan po natin, para makapagtagumpay po tayo sa bawat labanan, meron pong itinuturo ang ating pong Panginoon. So ibig sabihin, napakahalaga po ito pong Jericho. Kaya bakit po ito'y kinakailangan na ang ating pong Panginoon ay ipakita pa dito kay Joshua na kung saan ano-ano ba yung mga instruction na ipinakita po kay Joshua. So dito po, ang sabi po rito, ito po raw Jericho, kaya pala ito po ay minimithi ng mga Israelita na mapasok. Kasi ang tawag pala dito, ito po yung City of the Moon. Amen. So ibig sabihin, kapag sinabi po City of the Moon, maaaring ito po yung napakaganda. Amen. At doon po sa mga sa Arabic, kapag sinabi pong City of the Moon, ang kanila pong pananampalataya, para pong sinasamba nila na dinadakila nila ang buwan. Naandun yung kanilang mataas na paggalang sa buwan. So, ibig sabihin, nakikita po natin dito na ito pong Jericho, ang tawag para sa kanila, ito yung the oldest city in the world. So, ibig sabihin, historical po ito pong Jericho. At ang sabi po nito, Jericho is an important historical, glory to God. At ito po ay cultural and politician center located northeast of Dead Sea. So, ibig sabihin, ganito po pala kaganda na kung sa ito pong Jericho, kinakailangan na mapasok at hindi po lamang yan. Dahil ito pong Jericho, ito po pala yung city was on early center of worship. So, ibig sabihin, kinakailangan po pala sa ating pong buhay, mapasok po natin yung center of worship. Maaari hindi po sila makapag-worship ng gusto dahil alam po natin na ang Jericho, ito po yung pong dadaanan para kung saan ay mapasok ang promised land. Amen? Kaya dito po muna dadaan. So ibig sabihin, matindi ang pagimithi ng mga Israelita na mapabaksak ang Wall of Jericho. At dito po ipinakikita, ito po palang walls ng Jericho, ito po palang mga bato na malalapad. At ang sabi po rito, ito po raw ay kung saan nagkakaroon po ito ng taas, glory to God, na 13 feet. So ibig sabihin, napakataas bago ka makapasok, bago mo ito mapababa. At ito po ay napakakapal po yung kung saan yung pumbakod na ito. At hindi po lamang yon,
glory to God, at ito po ay may 28 feet tall. So, ibig sabihin, kung ating pong titingnan, biro mo po yung puntaas nito, glory to God, ay 28 feet tall, at ang kanya pong para pong yung height po niya, glory to God, ito po ay meron pong 13 feet. So, makikita po natin dito, para po sa kanila, ito po ay isa pong napakalaking himala. Para po ito ay kanila pumapasok. At hindi po lamang yon, dahil bago mo mapasok, ito pong promised land, ito po ay meron pong 7 nations. Amen? So makikita po natin, talagang matindi ang dapat na gawain ng mga Israelita. So ating pupuntahan po ngayon kung paano po nila inihanda. Glory to God. Hallelujah. Ating puntin yan ang aklat po ng Joshua 1-15. Hallelujah. Ito po ay napakahaba. Glory to God. Pero ito po ay ating pong uunti-untiin. Glory to God. Sabi dito, now, when all the Amorite kings west of the Jordan and all the Canaanite kings along the coast heard how the Lord had dried up the Jordan before the Israelites until they had crossed over, their hearts melted in fear, and they no longer had the courage to face the Israelites. So makikita po natin yung ginawa ng ating pong Panginoon. And that time, the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. Glory to God. So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at the Gibeat Harlot. Amen. Now this is why he did so. All those who came out of Egypt, all the men of military age died in wilderness on the way after leaving Egypt. So diyan muna. So dito po ipinakikita na kung saan nagkaroon ng circumcision. So bakit po? Sapagkat yung pong mga lumabas doon po sa Ehipto, dahil 40 years sila na nagpaikot-ikot doon po sa wilderness, yung pong mga lumabas ng Ehipto, sila pong lahat ay nagkamatay na. At doon po sa ilang, yung pong magiging kasakasama po ni Joshua, sila po yung pong mga ipinanganak doon po sa ilang. So kinakailangan po yung circumcision. So ibig sabihin sa ating pong isip, maaari ito po yung magiging ang marumi sa atin. Ano po ba yung ibig sabihin ng circumcision? So ito po sa atin po, dito po sa ating pong naririnig, ito po yung pong pagtutuli. Pero bakit kinakailangan na tuliin pa? So may ibig sabihin po ito. So ano po ba ang ibig sabihin po ng circumcision? Circumcision was a symbol of Christ and the cross. At the price that would other pay in order to deliver fallen humanity, the death of self. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, dahil yung pong mga Israelita, sila po ay nabuhay doon po sa ilang, nang puro po sila doubt, puro po sila pag-aalinlangan, na ang nais ng ating pong Panginoon, ipakita sa inyo na kayo nakalaya na. Kaya ang ginawa po dito, dahil naranasan na po nila yung kung saan ang kapangyarihan ng Panginoon, naranasan na nila na kung paano sila hinango sa Ehipto, at ipinaranas naman kung paano napatuyo ang Ilog Jordan. So makita mo ito na bandage ang mga Israelita. Kaya ang ginawa po ng ating pong Panginoon, si Joshua, ang sabi rito, isagawa mo yung pagtutuli. Sapagkat ang pagtutuli, ito po ay kung saan pinatutunayan ng ating pong ito po ay pagpatay sa ating pong laman. Tayo pong lahat ng mga Kristiyano, nung tayo po'y tawagin ng ating pong Panginoon, meron po tayong kanya-kanyang kahinaan. Meron po tayong kanya-kanyang kasalanan na ang nais ng Panginoon ngayon, ikay tinawag na, ikay pinili na ng ating Panginoon, patayin mo na ang iyong laman. Amen. Kinakailangan patayin ang laman para magtagumpay tayo sa bawat labanan. Dahil noong pong unang panahon, kapag ikaw po ay tinawag na hindi tuli, at atin po itong nababasa, na kung saan sa aklat po ng Epeso, sa aklat po ng Galacia, kapag sinabing hindi ka tuli, ibig sabihin, hindi mo kilala ang Panginoon. Pero, ipinaunawa po ng ating pong Panginoon, kaya ipinakikita po rito, ang ibig sabihin ito po ay yung pong ginawa ng ating pong Panginoon. Na kung paano ang ating pong Panginoon napako sa krus, na kung paano ang ating Panginoon nagtiis ng hirap,
Iyan po ang ipinakikita ni Apostol Pablo na iyan po yung pagtutuli na isinagawa. Kung ito po ay meron pong pagtutuli doon po sa unang panahon, pero dahil ito'y pinagtagumpay ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, hindi na po kailangan ngayon ang pagtutuli. Amen. Ano po ang kailangan? Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Sapagkat matindi ang gagawin po ng mga Israelita. So ngayon pinakikita po rito. Glory to God. Ano po yung sinabi po dito ng ating pong Panginoon? Dahil kinakailangan yung pong pananampalataya po natin sa ating pong Panginoon. Ito po yung pong ating pong maging bagong isip. Amen. Sapagkat hindi po tayo magtatagumpay sa bawat labanan. Sapagkat ang ating pong mensahe, victory through faith. Amen. Ang katagumpay sa pamamagitan ng tamang pananampalataya. Ano po ang sabi sa aklat po ng 1 John 5 and 4? 1 John 5, 4 and 5. Hallelujah. Ang sabi ito, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Amen. Ano po sa verse 5? Who is that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Amen. Tayo po lamang ang magtatagumpay. Tayo pong lahat na ipinanganak. Tayo pong lahat na kung saan ay may relasyon sa ating pong Panginoon. Tayong lahat na naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Magtatagumpay ka sa bawat labanan na iyong mararanasan. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ano po sabi niya po sa Joshua 5:8? Glory to God. Na dito pinakita, dahil dito po sa Joshua, siyempre, kapag sinabi po mga tinuli, hindi po sila makakatakbo dahil may mga sugat po sila. Dahil nangyari po yung para pong bloodshedding. So naandun po sila sa lugar na kung saan sila po ay nanatili muna doon po sa Gilgal. So ang ibig sabihin po ng Gilgal, ito po yung rolled away. Yung pong ating pong old nature, yung pong ating pong mga fleshly works, yung pong ating pong doubt, yung ating pong unbelief, ito po'y inalis na ng ating pong Panginoon. Glory to God. So ano po ang sabi po rito? Sa aklat po yan, Joshua 5:8. And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in camp until they were healed. So ibig sabihin, sila po'y nanatili po doon. Dahil kinakailangan sila po ay magpagaling. Pero ano sabi po dito? Ano pong ipinauunawa? Although na sila po ay naandoon po sa kung saan, yung pong mga sugat, naandoon yung nagkaroon po sila na kung saan yung pagdurugo, pero sila po ay naandoon sa lugar na sila po ay nananatili muna sa isa pong lugar, na kung saan doon po sila para po sila ay magpagaling. Pero ano po sabi po ito sa aklat po ng 2 Corinthians 12, 9 and 10. Ano pong ipinakikita rito? Glory to God. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healing, that one Spirit. Glory to God. To another miraculous power, to another prophecy. Glory to God. Hallelujah. 2 Corinthians yan, kapatid. Kaya pa sabi ko parang mali. 2 Corinthians. Glory to God. Ayan. 2 Corinthians. Praise God. Hallelujah. So ito po 2 Corinthians 12, 9 and 10. Ito po ay kasaysayan po ni Apostol Pablo nung siya po ay nakaranas po ng napakatinding pagsubok. So ipinakikita po, inspiration po ito, na kung ito po mga Israelita ay nakaranas ng matitindi, na kung saan ay mga kirot, nakaranas po na kung saan na andun pa yung kalamang kirot, ay haharap na naman sila sa labanan. Ang sabi ito, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Glory to God. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong.
Glory to God. So ipinakita po dito, inihilin tulad po ni Apostol Pablo, yung naranasan ng mga Israelita na sila'y naandun pa sa pagdurugo, nagpapagaling po sila, pero dumating na ang instruction na sila ay kung saan ay haharap sa panibagong labanan. So ano po ipinakita po rito? Kung nararanasan po ng bawat isa po sa atin, kung nararanasan ng ating pong mga ninuno na naandun sila sa pag-i-struggle, naandun sa kinakailangan sila'y magpagaling. Pero ang sabi po dito ni Apostol Pablo, na kung kailan ako mahina, ang grasya ng ating Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Kaya kung tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng mga tiisin sa ating pong buhay, lagi po nating aalalahanin kung paano po naranasan po ni Apostol Pablo na ang mga pagsubok, yung mga pagtitiis na kanya pong naranasan, sa kanya ito po ay pleasure. Amen? So ibig sabihin, pinakikita po rito, ang mga pagsubok po pala na ating pong pinagdadaanan, dapat i-take natin to as pleasure. Bakit po? Sapagkat once na tayo po ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, mag-expect ka, darating ang maraming blessing. Amen? Darating ang maraming blessing. Kaya kapag tayo po ay dumarating po sa iba't ibang uri po ng tiisin, lagi po nating aalalahanin, may gagawain ng Diyos. Amen? Baka yung pagpunta nyo rito, marami kayong alalahanin. Baka marami kayong iniisip na sa araw ng bukas, marami kami ng mga problemang kakaharapin. Araw ng bukas, meron kami mga bayarin, may mag-e-enroll, may kulang pa na pantuition. Pero lagi nating iisipin, habang tayo po'y dumadaan sa mga problema, ibig sabihin may tustos ang ating pong Panginoon. May gagawain ang ating Panginoon. Meron siyang iipuin tao para isupply ang ating pong pangangailangan. Kaya kapag tayo po'y dumaranas po ng iba't ibang uri ng tiisin, magala ka. Magala ka, sapagkat may bagong biyaya na ipakikita ang ating pong Panginoon. So that is circumcision. Ibig sabihin to, death of self. Amen? Pagpatay sa ating pong sarili. At ano po rin ibig sabihin po sa letter B? The Passover. Glory to God. Amen. Hallelujah. So, the Passover, ano po raw ibig sabihin po ng Passover? Symbolize testimony to the blood of the Lamb. Amen. So, atin po makikita, mga Israelita, isineselebrate po ang Passover. Na sa atin po, kapag po ito po atin pong ine-celebrate, ito po yung pong atin pong aalalahanin po natin yung kamatayan ng ating pong Panginoon. So dito po ipinakikita yung pong mga testimony ng ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Ito po yung kanila pong isineselebrate dahil ang kanila pong pinatututuhanan o ang kanila pong isineselebrate sapagkat naranasan po nila ang paglaya po nila. Naranasan po nila na kung saan na sila po yung nakatawid doon sa River Jordan na pinatuyo ang ilog. At ito po yung sinasabi pong Passover. Kaya ang ginawa po nila, nag-celebrate po sila. At doon sa kanila pong pag-celebrate, makikita po natin dito na maraming pinapatunayan po ang ating pong Panginoon. Ano po ibig sabihin? The blood of the Lamb. Ating pong inaalala, yung pong ginawa ng ating pong Panginoon, nung siya'y maapako sa krus, siya'y sinaksak sa tagiliran, nung siya'y hinampas, merong dugo na dumanak. Ating aalalahanin po at ito po ginagawa po ng mga Israelita. Kanilang pong inaalala po yung pong ginawa ng ating pong Panginoon. Kanilang inaalala na kung paano sila iniligtas ng ating pong Panginoon. Kaya meron po laging ibig sabihin po, ano po ang sabi po sa aklat po ng John 3:16, na ipinakikita po yung pong ginawa ng ating pong Panginoon. Kaya wag po natin itong kalilimutan po yung John 3:16. Na dito po ipinakikita po yung pag-ibig ng ating pong Panginoon. Na diyan po ipinakikita kung paano po siya nagbuwis ng buhay. Diyan po ipinakikita na bagamat tayo po isang makasalanan, hindi niya tininyan ang ating kasalanan. Amen. Para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat po tayo rito, naniniwala po ako. Lahat po kayo, minimiti niyo po ang buhay na walang hanggan. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Colossus chapter 2, verse 13 and 14. Hallelujah. So makikita po natin, ito pong Passover, ito po ay symbolize doon po sa kung saan na yung pong blood of the Lamb, yung pong dugo ng ating pong Panginoon. When you were dead in your sins, and
in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Amen. Ano ang pinakikita? Miski hindi kayo tuli. Miski hindi kayo tuli sa laman. Amen. Pero ang ating pong Panginoon, siya ay nabuhay. Amen. Siya ay nagtiis ng hirap. Siya ay nagpatawad ng ating pong mga kasalanan. Sapagkat totoo ang ating pong Panginoon na nagtiis ng hirap, siya ay buhay. Hanggang ngayon, siya po ay buhay. Kaya ito po mga Israelita, lagi po nilang inaalala na ang ating Diyos ay buhay na sumama sa kanila sa kabila ng kanila pong mga labanan. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. So number 3, mana ceases. Amen. Glory to God. So, ibig sabihin po yung mana ceases, ibig sabihin nawala na po yung mana. So, ano po ibig sabihin ng mana? Ito po raw mana, ito po ay was the angel's food. Amen? Ito po yung pong ibinibigay ng mga angel of God doon sa book of Exodus. Dahil ang mga Israelita ay nagreklamo kay Moises, ang sabi kay Moises, bakit mo kami dinala dito? Wala kami makain dito. Kami ba yung dinala para kami dito na ilibing o dito na kami mamatay? Dapat hindi mo na kami hinango doon sa Ehipto, miski kami ay nahihirapan. Pero ano ginawa ng ating pong Panginoon? Si Moises ay nanalangin at bumaba po ang mana. So may hangganan po. Amen. Dahil sila ay nakaranas na ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon, ito pong manang ito'y nawala na po. At ano po ang ipinalit po dito? Old corn means the word of God. Amen. Hindi ka na kinakailangan, ikaw po'y basta lang nakahigat, naghihintay ka na lamang ng baksak ng pagkapala. Dahil gano'n na nangyari sa mga Israelita. Pero hindi po pwede lagi ka na lamang bibigyan. Amen. Hindi lagi na ikay babaksakan ng pagpapala. Pero dito pinakikita po, may gagawin ka kapatid. Kaya ito po nangyari sa mga Israelita. Nung panahon na doon po sa book of Exodus, naranasan po nila na kung saan pinabababa ang mana tuwing umaga. Kinakailangan po magsisikat ang araw. Kinakailangan pupunta ka na doon sa lugar na sinabi ng ating Panginoon na pagdating ng gantong oras, nagbubukan liwayway, hindi ka aabuti ng araw, makukuha mo yung mana. Yung pagkain nyo. Ito yung magiging pagkain nyo. Pero pagdating po dito po sa aklat po ng Joshua 5:11 and 12, ano po sabi po rito? The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land, unleavened bread and roasted grain. Amen. Next po, glory to God. Hallelujah. Amen. Verse 12 po, hallelujah. The manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but here they ate the produce of Canaan. So, ibig sabihin, ipinakita na po rito, dahil hindi po tayo pwedeng nananatili na tayo po'y tagasahod lamang, kinakailangan ikaw ay magtotoil ka na. Kinakailangan magtatanim ka na. Kinakailangan ikaw ay maghihirap na. At sila po ay nakaranas na kumain na po sila ng mga product na kung saan ay inaani doon po sa Kanaan. At ngayon po sa ating pong panahon, ang kinakailangan po natin ay ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, hindi po pwede na tayo po lamang ay pupunta rito, pag araw ng linggo, makikinig, pag magbuhat Lunes hanggang araw ng Sabado, wala na tayong ginagawa. Amen. Ang pagkapala po'y nasa pagsunod. Kaya ang sinabi po dito kala Joshua, huwag niyong kaliligtaan na basahin, dili-diliin araw at gabi ang salita ng ating pong Panginoon. Ang aklat ng kautusan upang kayo'y sumunod. Kaya marahil tayo po hindi nakakasunod sa inyo utos ng ating Panginoon, kulang po tayo sa salita. Kulang po tayo sa pagbubulay-bulay ng salita po ng ating pong Panginoon. Kaya talaga inaalis ng ating pong Panginoon ang ating pong mga resources dahil merong nais ng ating Panginoon na ipagawa po sa atin. At ano po ang nais po ng ating pong Panginoon? Kinakailangan po natin ay ang salita ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Psalms 119 verse 105?
Glory to God. Awit. So ipakikita po kung gaano kalaga po yung meron po tayong salita ng ating pong Panginoon. Your word is a lamp of my feet and a light on my path. So ibig sabihin, ipinakikita po rito na ang kailangan po nating lahat ay ang salita ng ating pong Panginoon. Kapag ikaw ay walang salita, madilim ang iyong buhay. Kapag ikaw ay hindi marunong magbulay-bulay na salita ng ating pong Panginoon, bansot ang iyong buhay espiritual. Dahil napakaganda. Your word is a lamp of my feet and a light of my path. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, kailangan po natin araw-araw ang salita ng Panginoon. Kailangan po natin araw-araw na may gabay po tayo ng salita po ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa ating pong buhay, ipinakikita po rito ni Haring David, kung siya'y walang salita ng Panginoon, maaari siya po ay bumigay na. Sa tindi ng naranasan ni Haring David, kaya ito po kanya pong nasasabi, dahil siya po ay tutok sa salita ng Panginoon. Kaya ang nangyari po kay Haring David, siya po'y nagtagumpay. Kaya kung paano nagtagumpay si Haring David sa matitinding labanan, tayo po rin magtatagumpay sa mga labanan kung tayo po ay may salita ng ating pong Panginoon. Ito po ang ating pong, kaya wag po natin itong pababayaan. Kinakailangan lagi po tayo nagme-meditate. Lagi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Lagi po tayo nakikinig sa ating pong mga mensahero. Amen? Meron po tayong radio, meron po tayong TV. Kaya wala na po tayo na kung saan ay sisisihin pa. Ano sinabi po sa aklat po ng Hebreo 4:7? Glory to God. Hallelujah. Hebreo 4:7. Ayan. God again set a certain day, calling it today. This he did when a long time later he spoke through David as in the passage already quoted. Amen. Ano po yung sinabi po rito? Kapag narinig mo na raw ang tinig ng ating Panginoon, kapag narinig mo ang tinig ng ating pong Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Ibig sabihin yung pong salita ng Panginoon na naririnig mo ngayon, baka ito po yung daan para po tayo ay may mga dalahin na hindi po maibis-ibis. Baka ito po salita ng Panginoon na kailangan po natin para po tayo magtagumpay sa bawat labanan. Baka meron po tayong kailangan na baguhin sa ating pong sarili para po tayo magtagumpay. Amen. Kailangan po natin ay ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya huwag mong pagmamatigisin ang puso mo, kapatid. Kung ikay nakarinig ngayon ng salita ng Panginoon, na kinakailangan magbasa ka ng Bible, baka sabihin na hindi naman para sa akin yung mensaheng yan. Ano sabi ng Panginoon? If you hear my voice, harden not your heart. Huwag mo pagmatigasin ang iyong pong puso. Amen? Dahil ang nais ng ating pong Panginoon, lahat po tayo ay magtagumpay. Amen? Ano po ang sinabi po rito? Glory to God. Hallelujah. Amen. 4:12 po. Hallelujah. Ayan. Hebreo 4:12. Glory to God. Hallelujah, Jesus. So ano po ang pinakikita po dito po sa aklat po ng Hebreo 12? Hebreo 4:12, na ang salita ng Diyos ito'y buhay at mabisa. Amen. For the word of God is quick. Kapag sinabing quick, mabilis, mabisa, powerful. Amen. At ito po ay matalas. Mas matalas pa ito sa two-edged sword, piercing even the dividing asunders of soul and spirit. Amen. So ibig sabihin, ito po'y tumatagos. Ito po'y tumatagos hanggang sa ating pong mga kaluluwa, hanggang sa ating pong mga buto, hanggang sa utak ng ating pong mga buto. At alam niya yung intent ng ating pong heart. Alam ng Panginoon ang lahat ng ito. Alam ng Panginoon kung ano iniisip mo. Alam ng Panginoon kung ano pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon kung ano yung nararanasan mo ngayon. Alam ng Panginoon ikay natatakot. Alam ng Panginoon na ikaw ay nagdududa. Amen? Pero kailangan po natin, para maalis po tayo sa pagdududa, para po tayo maalis doon po sa kung saan ikawalan ng pananampalataya, kinakailangan natin ay ang pananampalataya para tayo ay magtagumpay sa bawat labanan. Amen? So pang-apat po, the man with a drawn sword
So, ibig sabihin, ipinakita po rito, ito pong lalaking ito, na kung saan ay kinausap. Ito pong si Joshua. Sa aklat po ng Joshua 5:13 and 15, atin pong basahin po rito kung paano nakipag-usap po, ito pong captain of the host. Amen. So, ang sabi po rito, now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Amen. Meron po siyang dala-dala na tabak. Amen. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Amen. Tinanong po ni Joshua, ikaw ba'y aming kalaban o aming kakampi? Amen. Sabi, neither, he replied, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him. So ipinakita po rito na ang message na ito, ipinakikita bilang siya ay kung saan ay lingkod ng ating pong Panginoon na walang iba, ito pong kanyang nakausap, ito po yung tinatawag, siya po yung pong Lord of the host. Amen. Siya po yung Panginoon. Siya po yung magsisilbi. Amen. What makes it thus may Lord help for His servant. Ano po rin yung message na ipinakikita po ito sa kanya pong servant? Dahil ang sabi po rito, kinakailangan ialis mo ang iyong sandalyas. Amen. Kinakailangan alisin mo sapagat ang lugar na ito ay banal. Kaya kinakailangan ang iyong sandalyas o ang iyong shoes ay alisin mo. Sapagat this is a holy ground. Holy ground po yung kanilang pong pinagkatakbo ng ating pong Panginoon. Kaya kung nasa saan ang presensya ng Panginoon, this is holy ground. Amen. Kaya kung saan tayo may naririnig na tinig ng Panginoon, yan po ay banal na lugar. Kaya makikita po natin dito, nung siya po ay tinawag na siya po yung captain of the host of the Lord, ibig sabihin, huwag kang mag-alala. Kakamping mo ako. Hindi mo ako kalaban. Joshua, hindi mo ako kalaban. Kakamping mo ako. Kaya, ibibigay ko na sa iyo ang Jericho. Amen. So, makikita po natin dito, ano po ang ibig sabihin to? Loose your shoes from your foot means subjection to Christ as Lord. Kaya once na tayo po ay pinaalis po ang ating pong sandalyas, ibig sabihin, magpapasubject ka sa ating Panginoon. Susunod ka kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon. At dito natin po makikita, ang buhay po ni Joshua, pinatunayan dito na ano man ang sasabihin sa iyo ng ating Panginoon, kinakailangan sundin mo ito. Para mapagtagumpayan mo at para magawa mo kung ano yung ating pong gaganapin. Amen. So makikita po natin dito, yung pong apat na yon ang ibinigay na mensahe ng ating pong Panginoon para sila ay magtagumpay sa labanan. Ano po yung una? Circumcision, ibig sabihin po ito, the death of self. Pangalawa, Passover. Kinakailangan ating pong alalahanin yung ating pong mga testimony na kung paano tayo tinulungan ng ating Panginoon, kung paano ang ating pong Panginoon ay nagtagumpay sa bawat labanan. Ang pangalawa po, mana ceases. Nawala ang mana, pero ano ang pinilit ng ating Panginoon? Binigyan ng direction, kinakailangan mag-toil ka. Kinakailangan ikay magtanim, kinakailangan ikay magtrabaho para ikay kumain. Pero sa atin po ngayon, gaano ka man kasipag, gaano ka man katagumpay kung wala kang salita ng Panginoon. Useless ang iyong pananampalataya. Amen. The man with drawn sword, ibig sabihin, ipinakikita po rito na dumating sa buhay mo ang ating Panginoon. Dumating sa buhay mo na ang ating Panginoon nangako sa iyo na magtatagumpay ka, ibibigay ko sa inyong mga kamay ang Jericho. Pababaksakin ko ang Jericho. Sumunod lamang kayo sa aking mga ipinag-uutos. Amen? So makikita po natin dito, sinunod ng ating pong alingkod na si Joshua. Kaya ngayon pupunta na po tayo kung paano po nila natagumpayan ang Wall of Jericho. Amen? Atin pong basahin sa aklat po ng Joshua 1:5. Glory to God. Ay, 48 na. Hallelujah. Hallelujah. Paano ko itong mabababilis? Amen? Joshua 6:1-5, Holy Spirit. So ano po sabi po ito sa aklat po ng Joshua? Chapter 6:1-5.
Dito na po, tumanggap po ng mga instruction. Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelite. No one went out and no one came in. Amen. Yan na po ang Jericho. Then the Lord said to Joshua, see, have delivered Jericho into your hands, along with its kings and its fighting men. Glory to God. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Yan na po yung instruction po ng ating pong Panginoon. Verse 4, have 7 priests carry trumpets and rams, horns in front of the ark. On the 7th day, mark around the city 7 times with the priest blowing the trumpet. Glory to God. Verse 5 po, when you hear the sound, a long blast on the trumpet, have the whole army give a loud shout. Glory to God. So makikita po natin to. Hallelujah. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, dahil nagkaroon na po ng instruction, ito po si Joshua, para po mapabaksak po ang wall of Jericho, kailangan sumunod ka ngayon sa instruction ko. Pinatunayan ko na sa iyo na anuman ang inyong labanan na papasukin, kasama nyo na ako. Ako yung inyong Lord of Hosts. Amen. Ako na yung inyong Captain of the Host. Amen. Kaya kinakailangan na sundin mo lamang ang instruction sapagkat matindi ang gagawin inyong labanan. So ano po ang ibig sabihin to? Ang sabi po rito, ang instruction. Kinakailangan meron kang 7 priests. Amen. Merong 7 na kung saan na mga pari at ito ay naandoroon kung saan ito po mga paring ito ay mangunguna at ang susunod po ay ang Ark of Covenant. So ibig sabihin, ano po sinasabi po, ibig sabihin po ng 7 priests, ito po yung pong mga mananalangin. Ito po yung dumudulog sa Panginoon habang yung pong Ark of the Covenant ay sumusunod sa kanila. At ang susunod po, ano po rito susunod? 7 trumpets of the ram's horn. Meron po mga dalang trumpeta, 7 po yung may dalang trumpeta. Amen. At 7 days, you shall compass the city. 7 days po rin, iikutin po yung city. Glory to God. Atin po maging alerto po tayo. Ang sabi po ito, 7 priests shall blow the trumpets. Amen. So, binigyan ng instruction ng ating pong Panginoon, si Joshua at ang kanyang mga tauhan. Kaya maghanda ka ng 7 mga pari, ihanda mo yung Ark of the Covenant, ihanda mo yung trumpet, glory to God. 7 days kayo na iikot sa wall of Jericho. Amen. At ang 7 na priest, ito yung magboblo ng trumpet. Kaya kinakailangan makinig sa instruction. This was a shout of obedience and a shout of victory. Ipinakikita na kung ito'y susundin nyo, ito na ang inyo pong mararanasan. Sisigaw na kayo ng katagumpayan. Sisigaw na kayo na kayo pinagtagumpay na ng ating pong Panginoon. So ano pong ipinakikita po rito? 7 means, ito po'y complete number. 7 means victory. 7 means, ito po'y fulfillment. Dahil kung paano ang ating pong Panginoon, kung saan ay ibinigay lahat ang ating pong pangangailangan, kung paano siya nagsalita doon po sa Genesis 1, na 7 days na kung saan ipinakita niya lahat ng bagay inihanda ng ating Panginoon. At ang 7 days, ito po yung kapahingahan. Kaya ipinakikita po na ating pong Panginoon, bibigyan tayo ng ating pong Panginoon na kung saan ay katagumpayan. Hallelujah. The wall falling down is strictly a miracle of God. Kaya pagbaksak ng wall of Jericho, ito po ay isang miracle. Amen. Ito po ay isang miracle. Kaya ano po sabi po sa aklat po ng Joshua, chapter 6, glory to God, 6 to 7. Ayan, yan na po yung instruction na ibigay po ng ating pong Panginoon. So makikita po natin, Joshua gave the instruction for glory, actual obedient. So ipinakita po rito, sabi dito, and Joshua the son of Nun called the priest and said unto them, take up the Ark of the Covenant and let 7 priests bear 7 trumpets of rams horn before the Ark of the Lord. So ipinakita na po, actual na.
Sige, humanay na kayo. O, punta rito yung 7 priest. Punta rito yung may dala na Ark of the Covenant. Dito sa hanay na ito. Punta rito yung may mga dala ng mga trumpet. Glory to God. So makikita po natin dito, isinagawa at ang mga Israelita tinupad ang sinabi po ni Joshua. Amen. Ano po yung pong ipinakikita po sa verse 10? Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi po rito, and Joshua had commanded the people, saying, yes, shall not shout, you make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth until the day I bid you shout, then shall you shout. Ano sabi po rito? Habang kayo umiikot, 6 na beses kayo na once na iikot doon sa wall of Jericho, wala sa inyo na kung saan ay magsasalita. Wala sa inyo na sisigaw. Wala sa inyo magkukwentuhan. Wala sa inyo na magrireklamo. Sumunod lamang kayo. Sapagkat ipakikita sa inyo ng ating Panginoon kung paano natin pagtatagumpayin, kung paano pababaksakin ng ating Panginoon ang wall of Jericho. So ano po nangyari? Kung ano yung sasabihin ko, pag sinabi ko sa inyong simigaw kayo, saka lamang kayo sisigaw. Amen? Ano po yung sinabi po rito sa aklat po ng hallelujah. Kapag sinabi pong this spiritual mother, ibig sabihin, ang ating po na gagawain kung ano man ang ating pong mga labanan. Kung ano man yung ating i-conquer, kung ano man yung ating pong mga pinapangarap, kung ano man po yung ating pong minimiti, kinakailangan makita sa inyo yung tunay na ugali ng isang Kristiyano. Amen. Spiritual manner ang ipinakikita po rito. Wala nang mga chismisan. Wala nang marites. Glory to God. Wala nang mga kung ano mga sulsulan pa. Ang kinakailangan po rito, ang makita sa atin ay ang buhay ng isang Kristiyano. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Pilipos 4:6. Glory to God. Chapter 4:6. Amen. 6 to 8. Glory to God. Pilipos. Glory to God. Be careful for nothing, but in everything by prayer, supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Amen. Hallelujah. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Amen. Verse 8, glory to God. Yan. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, report, if there be any virtue, and if there be a praise, think of these things. Amen. So ano po pinakikita ko? Ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Ano man ang iyong pinaglalabanan, ano man ang iyong minimiti, ano man ang iyong mga problema na kung sa'y nais mong malutas, kinakailangan lagi kang manalangin. Amen. Keep on praying. Huwag tayo mabalisa. Dalay natin sa panalangin. Hindi ang magiging susi init ng ulo. Pero kung gagawin po natin ito, na ang lahat ng bagay na nagaganap sa ating buhay, tayo po'y manalangin at tayo magpasalamat sa ating Panginoon na kung may pagsubok, may katagumpayan, kung ikay nanlulupaypay, palalakasin ka ng ating Panginoon at mararanasan mo ang kapayapaan sa iyong pag-iisip. Amen. Kaya kinakailangan maging laman ng isip natin yung mga bagay na mabuti, mga bagay na malinis, mga bagay na kalugod-lugod, mga bagay na may kabanalan. At higit sa lahat, yung mabubuting report. Amen? Kung sino ang naranasan mo, kung sino ang kung saan nagtagumpay sa iyo, kung sino ang Diyos na tumawag sa iyo, kinakailangan ito ang ikukwento mo. Amen? Kung paano ang Diyos ay nagbago sa buhay mo, kung paano ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon, ito ang iyong gawain. Amen? At makikita po natin dito, mararanasan na ang katagumpayan. Isinagawa na ng mga Israelita. 2 araw, ikot sila. Wala silang ginagawa, giikot lamang maliban doon sa priest na nagtatrumpet. Nagpupuri sila sa Diyos. Amen. Hallelujah.
At ang pangalawang araw, pagkakatapos na isang araw, sila'y magpapahinga doon sa camp. Dumating ang ika-6 na araw, ganun lagi ang kanilang ginagawa. Pagdating sa ika-7 araw, glory to God, umikot na sila. Ano po ang sinabi po rito? Glory to God. Hallelujah. Ano po ang sabi po rito sa aklat po ng 6:11-14? Nagmarcha na po sila around. Amen. At pagdating po sa verse 16. Amen. Hallelujah. Amen. Joshua 6, glory to God. Chapter 6, verse 16. Ito na po yung pong nangyari po nung sila po magmarcha sa ika-7 araw na kung saan sinabi ito, and it came to pass at the 7th time when the priest blew with the trumpet, Joshua said unto the people, shout, for the Lord hath given you the city. Kaya ano ginawa ng mga Israelita? Sila ay nagsigawan at sinabi nila, amin ang katagumpayan. Amen. Amin ang lahat. Sapagkat nagtagumpay na, tinulungan kami ng aming Panginoon at mararanasan namin ang pagbaksak ng Wall of Jericho. Ano po nangyari po? Amen. Noon sila po ay nagsashout na. Noon sila ay nagsisigaw na. Ano po nangyari sa verse 20 hanggang 21? Amen. Ibinigay na dahil sila ay nagpuri na sa ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nagtatagumpay na, nararamdaman na natin, narito na ang katugunan sa aking mga panalangin. Magpuri ka na, Lord, salamat. Amen. Salamat sa iyong katugunan. Salamat sa iyong kabutihan. Sapagkat totoo at tapat ka, hindi mo kami pinabayaan. Amen. Ano po sabi po sa verse 20? Nakita po natin na narito na sumigaw na po ang mga Israelita. And the people shouted, when the priest blew with a trumpet, and I came to pass when the people heard the sound of trumpet, and the people shouted with a great shout. Sumigaw sila ng malakas. Amen. Ipinagtodohan na nila hanggang sa talid na mamalat na. Amen. That the wall fell down flat. Amen. Doon sa kalampag pupuri, sa kalampag sigaw, bumaksak ang wall of Jericho. Amen. Bumaksak. At sabi ito, ang mga tao ay nakalakad na ng dire-diretso at nakuha nila ang wall of Jericho. Amen. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagsigaw, pasalamat, Lord, salamat sa kagalingan. Salamat sa kalayaan. Salamat, Panginoon. Naranasan na namin ang iyong kabutihan. Tagumpay na kami, Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord God. Purihin ang ating pong Panginoon. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Ano po sinabi po sa verse 21? Last na po ito. Hallelujah. And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, and ox and sheep, and as with the edge of the sword. Amen. So ano po nangyari? Napasok po nila, hallelujah, ang lupang pangako at ang lahat ng naroroon, ito'y kanilang sinira. Kanilang winasak ang lahat na ito sapagkat ang utos ng ating Panginoon, wala kayong ititira. Lahat wasakin nyo. Ang ititira nyo lamang yung ihahandog nyo sa akin. Ano yung ihahandog? Mga silver. Amen. Kaya makikita po natin dito. Sa bawat pagkatagumpay po natin, kinakailangan meron po tayong inihahandog sa Panginoon. So ano pong ipinauunawa po dito? Sa aklat po ng Joshua. Makikita po nito, sinabi po sa aklat po ng Isaiah 1:19. Sapagkat totoo po ang pagsunod na andito po katagumpayan. Mararanasan po natin ang victory. Mararanasan po natin yung tunay na katagumpayan kung tayo po'y may totoong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Ano po pangako ng ating pong Panginoon? If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. So ito po naranasan ng mga Israelita. Dahil naranasan nila sumunod, nagsakripisyo sila, nagpatuloy sila, sinunod nila kung ano instruction ng kanilang lingkod na si Joshua. Naranasan nila ang katagumpayan. Napasok nila ang Kanaan. Na dito, ito po yung lupang pangako, na dito'y dumadaloy ang gatas at ang honey. Na dito'y narito yung malulusog na mga prutas.
Naririto yung kung saan, yung pong mga hitik sa bunga ng mga ubas. So, ibig sabihin, ikaw, kapatid, ano yung lupang pangako mo? Ano yung inaasahan mo sa Diyos? Ano yung mga prayer request mo na hanggang ngayon hindi pa nasusunod? Baka meron iniuutos sa'yo ang Panginoon. Do it now. If you hear my voice, harden not your heart. Baka may pinagagawa sa'yo, may special task na pinagagawa sa'yo ang Panginoon. Ang pangako ng ating pong Panginoon, if you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Amen? Kaya kinakailangan tayo po'y sumunod. Tayo po'y magpagamit sa ating pong Panginoon. Huwag po lamang tayong taga-upo. Kinakailangan kung ano yung talento mo, ibigay mo sa Panginoon. At ano yung sinabi sa aklat po ng Hebreo 11? Glory to God, 1:6. Now faith is a confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. This is what the ancient word comment. Amen. So, ito pong number 1, glory to God. Sabi, ito po raw pananampalataya, ito po yung bagay na atin pong inaasahan, na hindi natin nakikita, pero tayo po'y naniniwala na ito'y nasa atin na. Baka marami mo ng beses na ito'y naririnig, pero hindi mo pa hinahakbangan. Baka marami na itong beses na kung saan itinuturo sa iyo, sa pag-aaral nyo, na kinakailangan kay manampalataya, sapagat ang pananampalataya, ito yung mga inaasahan mo. Ano yung iyong inaasahan sa iyong pananampalataya? Huwag kang maiinip, kapatid. Dahil ang sabi rito, ang pananampalataya, ito ay mga bagay na ating inaasahan. Hindi natin nakikita, pero tayo naniniwala na ito'y nasa sa atin na. Amen? Meron ka bang kagalingan na hinahantay buhat sa ating Panginoon? Maniwala ka na ikay pinagaling na ng ating Panginoon. Kung meron ka pang nararamdamang kaunting kirot, maniwala ka na ikay pinagaling na ng ating Panginoon. Dahil ang sabi sa aklat po ng verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Amen? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He reward those who earnestly seek Him. Kaya kung tayo po may pananampalataya, ito po ang magbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon. At kapag nakita ng ating pong Panginoon na anuman ang struggles na yung pinagdadaanan, ikaw ay dire-diretso pa rin. Anuman ang pagsubok na iyong nakikita, pero naandun ang iyong pagtitiwala, diretso ka pa rin sa pagsunod sa ating Panginoon. Diretso ka pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat naandun ang iyong pananampalataya na ito'y aking makakamit, na ito'y aking mararanasan. Ang katagumpay na ibuhat sa ating Panginoon, sapagkat totoo ang Diyos na nangako ay tapat at mabuti. Amen. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Romans 8:28, pangit man ang nagaganap sa ating buhay, lagi itong may kalakip na kabutihan para sa ating lahat na tinawag at nagmamahal sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa verse 37, Amen, ng Roma, Hallelujah, Lord God, we are more than conqueror. Kaya huwag tayong susuko. Be strong and courageous. Victory through faith. Amen. Ang katagumpay ay ating mararanasan kung meron tayong totoong pananampalataya. Hindi pa kunwari yung totoong pananampalataya na ito na yung panahon para tayo magtagumpay. Huwag kang manlulupaypay. Go! Go! Amen. Sapagkat may ginagawa ang ating pong Panginoon. Kaya lagi po nating aalalahanin ang labanay sa ating Panginoon. Kung paano naranasan ng mga Israelita na sa pamamagitan ng kanilang pagpupuri, sa pamamagitan ng kanilang pagsigaw sa kabutihan ng ating pong Panginoon, bumaksak ang wall of Jericho. Nakita nila na sa pamamagitan lamang ng pag-march, amen, hindi na sila kumuha pa ng mga tools para gibain ang wall of Jericho. Ano lamang ang kalang ginawa sa pamamagitan ng pagsunod. Through obedience, nagtagumpay ang mga Israelita. Amen? Kaya sa ating pong buhay, magkaroon po tayo ng tunay na pananampalataya at mararanasan mo ang katagumpayan sa iyong buhay. Amen? Sige po, hallelujah, Lord God. Oh, dakila ka po, Panginoon. Lord God, totoo nga po, O Diyos.
lahat po kami dumadaan sa labanan. Na kung paano ipinaranas mo, Panginoon, sa mga Israelita, na bago po nila napasok ang lupang pangako, dumanas sila ng iba't ibang uri ng pagsunod sa iyo. Dumaan po sila, Panginoon, sa iba't ibang uri ng hirap. Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Sapagkat hindi mo po nais na iparanas sa amin ang hirap kung kami lamang ay susunod sa iyo, Panginoon. Kaya anuman po, O God, ang mga mithiin ng aking po mga kapatid na naririto. Anuman po, O Diyos, ang kanilang pong mga labanan. Anuman po, O God, ang mga balakid na tila po ito'y saging kapal ng wall of Jericho. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na makita po namin ang susi ng pagkatagumpay, Panginoon. Makita po namin, Panginoon, Ikaw ang aming kailangan, dakilang Diyos. Ikaw, Panginoon, ang aming katagumpayan. Ikaw ang aming kalakasan, dakilang Diyos. Sapagkat Ikaw ay bumaba sa lupa, Panginoon, hindi para kami paghirapin. Ikaw ay bumaba sa lupa upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon kami, Panginoon, ng buhay na ganap at kaaya-aya. Maranasan po namin ang kapayapaan. Maranasan po namin ang kapahingahan, dakilang Diyos. Kaya, Panginoon Lord, kung meron dito, Panginoon, na tila baga gusto nang bimigay sa tindi ng kanilang pong pinagdadaan ng problema. Kung meron dito na kung sa'y nag-aalinlangan na sa iyong kabutihan, dakilang Ama, alalahanin po namin, Panginoon, kung paano nag-celebrate ang iyong pong mga anak ng Passover upang alalahanin ang kabutihan mo. Lord, ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, na kaya sila po'y naririto sapagkat naranasan na ang kabutihan mo. Kaya sila po'y naririto, dakilang Diyos, ang kailangan po nila ay inyong yakap, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, alawin mo po sila ng iyong mga pangako. Alawin niyo po sila ng iyong pong mga salita. Alawin niyo po sila, Panginoon, Lord God, ng iyong pong kapangyarihan. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Wala ka pong katulad, O Diyos. Lagi kami sisigaw, Panginoon. Lagi namin pupurihin ang iyong kabutihan. Lagi namin ipapangalandakan, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mabuti tapat. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ikaw ang nagpalaya, dakilang Ama. Ikaw ang nagpala, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, kayo po, Panginoon, ang mangusap sa puso ng bawat isa. Kayo po magbigay ng mga kapahayagan, dakilang Ama. Kayo po, O Diyos, ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kapangyarihan upang maranasan po nila na ang iyong salita ang may kapangyarihang magbago sa aming buhay. Kaya, Holy Spirit, salamat po. Salamat po. Kaya, Lord God, tunay nga po na Ikaw po'y napakabuti. Salamat po, Panginoon, sa maghapong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Natapos ang gawain. At Lord God, Panginoon, ngayon igagawad ko na po, O Diyos, ang iyong basbas at kapangyarihan sa lahat ng iyong mga anak na naririto. Oh, hallelujah, Lord God. Sige po, tumayo na po kayo, Lord God. Oh, purihin ka po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Oh, rabababashiki yaradabashyande. Shekorodabasyandararaki yayabababasyande. Yes, oh Lord God, Panginoon. Sa oras na ito, oh God, natapos na po ang gawain. Ginaagawad ko na po, O Diyos, ang iyong basbas at kapangyarihan na maranasan ng iyong mga anak ang pagpapala na pagsama ng iyong maamong mukha. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong grasya at habag, dakilang Ama. Ang iyong lingap, ang kapayapaan ay dumaloy sa bawat sambahayan. Panginoon, at ang rumaragas ng pagkapala ay dumaloy sa bawat tahanan.
upang makita po na kami po'y pinagpala mo, sapagkat hindi na po kami, Panginoon, mangungutang, kundi kami na ang magpapautang. Ang aming lahi hindi po mananatiling buntot, kundi sila po'y magiging ulo. Salamat, salamat po, Panginoon. Lahat po ng papuri, lahat po ng parangal, lahat ng pagdakila ay sa iyo po namin ibinabalik, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Glory to God. Hallelujah.